Ngunit sa halip na bumaba, biglang naglabas ng malakas na alulong ang manananggal na tila tumatawag ng kasama. Sa gitna ng laban, ang tatlong babae ay napapalibutan ng mga kakaibang nilalang. Hindi lamang manananggal, kundi mga tikbalang at tiktik na lumabas mula sa kagubatan. Ano ba to? Parang lumalaban tayo sa buong zoo. May salamin, isang kontak mirror. Sa mukha'y may spray, parang bulong ng takot. Puti ang mukha, gamit ang powder ng dilim. Aswang ay nagtutunaw sa alindog niyang lihim. Habang abala si Juday sa pagtutumpan ng mga tikbalang, si Mira naman ay nag-i-spray ng kanyang paboritong pabango. Nalihim palang may halong langis ng nyog at bawang para itaboy ang mga tiktik na lumilipad palapit sa kanya. Panis kayo sa pabango ko. Hindi kasi kayo naliligaw eh. Naaamoy ko yung mabahong amoy nyo. Kaya ito sa inyo. Pwede na pala tong mga pabango ko para sa mga aswang eh. Biro ni Mira habang sinusubukang huwag maapektuhan ng takot. Bahala na si Batman. Sa tulong ng kanilang mga kakaibang estratehiya mula sa pamalo ni Juday, pabango ni Mira, at asin ni Lola Berta, unti-unting umatras ang mga aswang. Ang manananggal na tila nawalan ng lakas mula sa mga ginamit nilang panlaban ay biglang lumipad palayo, tila maghahanap ng oras upang bumalik ng mas malakas. Naku po, babalik pa yan. Pero next time, may pamalo na akong bakal. Huwag kang mag-alala, Juday. Magbe-blend ako ng mas malakas na pulbos next time. At ako naman, gagawa ng mas malupit na orasyon na hindi ko makakalimutan. Ate Juday, Ate Mira at Lola Berta, may nakita po akong kakaiba. May parang anino ng aswang na nagtatago sa simbahan. Anong aswang ang tatago sa simbahan? Malamang may mas malaking lihim ang mga aswang sa bayan na to. Sabay sabi ni Juday na tila mas magiging seryoso. Kailangan natin tong imbestigahan. Matapos ang kanilang labanan sa bukid at ang babala mula sa batang babae tungkol sa aswang sa simbahan, napagpasyahan ni Mira, Juday at Lola Berta na muling magsagawa ng imbestigasyon. Alam nilang hindi sila pwedeng magpahinga dahil mas malaki ang panganib na kanilang nararamdaman. Nang sumapit ang dapit hapon, tumungo ang tatlo sa lumang simbahan ng San Isidro. Ito'y isang makasaysayang gusali na itinuturing ng mga tao bilang banal na lugar. Hindi mo aakalain na magiging kanlungan ito ng mga aswang. Ngunit sa dami ng kakaibang pangyayari sa bayan,
Alam nila na wala nang imposible. Habang papalapit sila sa simbahan, nagsimula ng dumilim ang langit at biglang humangin ng malakas. Narinig ni Lola Berta ang kakaibang tunog ng kalansing ng mga kampana. Naku, hindi maganda to. Si Mira naman ay naka-high heels pa rin kahit hindi bagay sa misyon. Ay tahimik na sumusulyap sa kanyang compact mirror. Ayokong magpahuli sa outfit, pero nakakaramdam ako ng kakaiba. Sabi niya. Naisip niya na baka kailangang magpalit ng mas praktikal na sapatos. Pero gusto niya ring magmukhang handa kung sakaling may press na magpunta. Ayusin niyo ang sarili niyo. Nakasuot siya ng kanyang combat boots at bit-bit ang pamalo niyang bagong ayos mula sa tindahan ng bakal ni Mang Piping. Walang nakakatakot dito. Kung may aswang, papaluin ko ng walang alinlangan. Pagpasok nila sa simbahan, tahimik at walang tao sa loob maliban sa mga nagliliparan ng mga kalapati. Ang altar na dati pinupuntahan ng mga deboto para magdasal ay tila mas malamig kaysa sa dati. Nagkaroon ng kakaibang presensya na naramdaman ng tatlo. Narinig niyo ba yun? Ang lamig. Parang may masama sa likod ng altar. Nang lumapit sila sa likod ng altar, napansin ni Juday ang isang kahoy na pinto na tila luma na. Ngunit may bakas ng bagong kandado. Sino kayang naglagay ng kandadong ito? Naku, mukhang may tinatago talaga dito. Abre sesame! Lola, baka hindi orasyon yan. Baka kailangan ng susi o... Anong ginagawa niyo rito? Biglang nagpakita ang isang lalaki. Matandang may balbas at suot ang lumang abito ng pari. Padre, may narinig kaming aswang daw dito sa simbahan. Baka po pwedeng magpatulong kami? Matagal na ako nakamasid dito. Alam kong may kakaiba sa paligid. Pero hindi ko iniisip na mga babae pala ang magliligtas sa bayan natin. Padre, alam namin kung gaano kalakas ang mga aswang na to. Hindi kami basta-basta. Sino ba kayo? At bakit may pinto sa likod ng altar? Ako, si Padre Martin. May matagal na akong sekreto. Ang pinto na ito ay tumutugo sa isang lumang silid na may lawak ng isang sinaunang aklat. Ang libro ng orasyon na siya nagsisilbing gabay ng mga tao laban sa mga aswang noon pa man. Orasyon? Ayan na ang kailangan ko, sabi niya habang tila nabuhayan ng loob. Padre, pwede bang makita namin ang libro para mas magamit namin ito sa laban? Pero, bababalaan ko kayo. Hindi basta-basta ang librong ito. May lakas ito, pero may mga kondisyon sa paggamit. Kailangan ninyong maunawaan na hindi lahat ng orasyon ay ligtas. Nang buksan ni Padre Martin ang pinto, bumungad sa kanila ang isang makitid at maalikabok na hagdan pababa. Sinundan nila ito at dumating sa isang maliit na silid na puno ng mga lumang libro at mga banal na bagay. Ayun ang libro! Kailangan natin itong gamitin bago bumalik ang mga aswang. Habang abala sila sa pagbasa ng orasyon, biglang umingay ang mga kampana ng simbahan. Mas malakas at mas mabilis. Nararamdaman ka na naman yan! Parating na ang mga aswang! Sigaw ni Mira, sabay tingin sa kanyang salamin. Nakita niyang mula sa puno sa labas, may anino na mabilis na dumadapo. Ang manananggal na nakalaban nila sa bukid.
Siya na naman. Hindi pa ba siya nadala sa huling palo ko? Aba, at mukhang may mga kasama pa siya ngayon. Kailangan nating magtulungan. Huwag kayong magkakamali. Agad silang lumabas ng simbahan at nagsimula ang laban sa labas ng bakuran. Lumipad ang manananggal patungo sa kanila, kasabay ng mga bagong kasamang wakwak at sigbin na tila mas malalakas kaysa sa mga nilalang na una nilang nakalaban. Wala nang atrasan. Sigaw ni Juday, sabay palo ng pamalo sa isang wakwak na mabilis umakyat.